At mula naman po sa kapatid nating mga Kristiyano, Pastor Herbert Lugo. Bigyan po kayo po natin ang ating mga kapatid. Na sana makamit po namin ang aming minimithi. Sana panindutan mo kami ng Presidente si Bongbong Marcos ay may baba sa kanyang upuan. Na sana may balik po si Inday Sara bilang Presidente ng Pilipinas. Ito po ay para sa ikabubuti ng aming bansa, ang Pilipinas. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله يا عزيز يا الله. Sa isang rasyonal palakpakan po natin si Ma'am Chuchi Villar. Palakpakan po natin. Never again to Marcos dictatorship. Luksang Bayan, 21st September 2024. This September 21, 2024, today, it will be 50 years since the dictator Ferdinand Marcos Sr. declared martial law. It was a reign of terror, anguish, pain, suffering, and death, for which the scars remain in many homes and families to this day. Taon upang magpahayag ng kanilang mga salubin mula po sa sektor ng mga manggagawa. Palakpakan po natin ang ating kasamang maisog. Walang iba kung hindi si Mr. Ed Laurencio. Palakpakan po natin. Hapon po sa inyo mga kasama. Sarapon! Umulan at umaraw, hindi tayo papitigil sa ating adhikain. Tama ba yun? Una, anniversary ng martial law na 52 years old na. Sa halay po ng mga manggagawa, damang-dama namin ang nararanasan nung panahon ng martial law na hanggang ngayon kami ay binabakuta sa aming mga picket line. Kaya hanggang ngayon po, nandito po yung martial law. Bakit po kami nakisama rito? Sa laban ng maisog. Una, ang mga manggagawa, kakarampot na po ang aming sinasahod. Ang dagdag na sahod, pinaghiwa-hiwalay pa ng itong gobyernong ito. Ngayon, bagong Pilipinas, umangat. Napakarami na. Talamak ngayon ang droga sa hanay ng mga manggagawa, lalo sa transportasyon. Yung provincial, tawid-dagat, buy one, take five. Para lamang hindi sila makatulog sa kanilang biyahe, gagamit ng pinagbabawal na gamot. Nung panahon ni Duterte, nabawasan yan, nakakot. Ngayon nagsibalikan. Fourth sector, palampakan natin ang isa nating kasamang maisog, ka Jesse Oliver. Magandang hapon sa ating lahat. Medyo nilisigan tayo ng Panginoon ng ulan. Ako di ako takot sa ulan, wala naman akong dalang asin. Ako, sa akin na nakikisali ako dito kasama ng mga kasamahan namin sa transport. Dahil hindi na talaga kaya itong nangyayari sa atin ngayon. Panahon ng Pangulong Duterte,
Sa buong Pilipinas kami na biyahe, kami pinaka-mahaba ang biyahe. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ngayon, masahol ka sa illegal. Ang illegal, walang iuhulog kasi may mangle. Pag dumaan ka sa kalsada ngayon, ang hanapin, hindi driver's license. Masaktan na yung mga nandun mga kakilala ko dyan, nasa labas. Hindi ko na kayo pinaringgan. Pinatumbok ko na kayo. Dahil kayo na mga sa kalsada, magmula sa LTO, LTFRB, pababa. Disiplinahin ninyo yung mga tao ninyo. Huwag kayo sumama doon sa amo ninyo. Iba na ngayon ang inahanap pag pinaraw yung gas. Kaya ako, nag-iikot para makita kung ano yung kalagayan ng mga driver at konduktor. Ang hinahanap ngayon pag pinaraw yung gas mo, nasaan yung konduktor? Walang sinasabi kung anong violation. Kapilang mo pa nga lang sinasahod nitong mga manggagawa. Niloloko pa. Kukutungan mo pa sa karsada. Ito doon yung nagpakulong sa akin. Kung kumustahin ko lang sila ngayon, nandun na yata sa Muntinlupa, baka nakita nila ko ron. Yung mga pulis Pasay. Yan, bumalik na naman. Kaliwat kanan na. Ambisyo. Hindi na makontrol. May bisyo na nga sa cellphone. May bisyo pang droga. Kuno, huhulihin. Pero pag naglagay, palayain. Ganon kabastos ang gobyerno natin ngayon. Saan ka ba maghanap? Magtatayo kayo ng union water. Ipapasok agency. Pag may union, papasukan ng ibang union. May CBA, sasabihin expired. Pero sila nag-restro niya. Puro mga abogado yung mga yan. Kaya hindi ko, may pagtataka. Na halos lahat siguro baka mamundok na yung mga tao. Bakit? Pag inaabuso mo yan, ang sakit ng kalingkingan yan hanggang kilikit. Walang naibaba. Yung kilo ng bigas na 20 pesos, 70 na ngayon. Magkaisa tayong lahat. Para pababayan yan, kasi pag hindi natin mapababayan, tayong lahat ang maghihirap. Marami pong salamat. Sabay-sabay, mabuhay maisog! Mabuhay maisog! Mabuhay maisog! At ngayon naman po, kinalangin po natin at bigyan po natin ang pagkakataon. Tatay, Rani, Notopica, mga po natin. Alang hapon po sa ating lahat. Alam niyo ho, saksi ho kami, lalong-lalo na sa Distrito 2 ng Quezon City, kung ano ang pagbabago nung dumating ang ating Presidente Duterte. Noon, tinatawag kaming pinakamagulong barangay, riot dito, patayan dito, droga rito, walang humpay na droga. Maraming death threat, pero hindi ho nagpatinag ang inyong kaharap. Dahil ginagampanan ko lang ang aking sinumpaang katungkulan na ipinagkaloob ng mamamayan at ipinagkaloob ng Diyos. Lahat po kaming lingkod bayan, nanunumpa po kami. Halos twin flag raising ceremony. Presidente, sa nangyayari at problema sa labas ng palasyo. Basta siya ay nasa sulok at nagpupulburon, wala na. Kaya ho naman,
ang gustong mamuno sa atin sa 2028, ngayon pa lang sinisira na ang ating super inda. Kaya bala niya yung mga bayaran niyang congressman. Napanood niyo naman po kung paano ang kabalbalan ng mga congressman na inawa na po ninyo. Gumising na ho tayo. Dahil pag hindi pa ho tayo gumising, huwag nating hintayin na umabot pa. Ulitin ko, ikaw, ako, tayo ang solusyon ng problema, at para mapatalsik ang salot sa bayang ito, mag-vote-in na ho tayo. Naisip! Naisip! Sigaw! Naisip! 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 Mga kababayang maisog, bigyan po natin ng pagkakataon ang mula naman sa kapatid nating Muslim. Tinatawagan ng pansin si Ginoong Patrick Rasol, ang moral leader ng Muslim Brothers. Palapakan po natin! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kararating ko lang kahapon, galing ako ng Mindanao. Ako po ay tinatawagan ko yung lahat ng mga kasamahan ko sa Moro ngayon. Inisip ko kanina, akala ko diretso tayo sa Malacanang. Gusto ko talaga sa Malacanang tayo. Malacanang. Noong panahon ni Tatang Digong, malinis na malinis yung Pilipinas. Ngayon wala na. Mga kapatid ko, nakatagang Manila. Ako po ay tinatawagan ko kayo. Sumama na kayo sa Republika ng Pilipinas. Inday Sara. Asan yung 20 pesos sa bigas? Asan yung 4 pesos sa bigas? Sinungaling? Sino yung sinungaling? Bongbong Marcos. Tanggalin natin sa Malacanang. Kaya pagkabit na mga una para pumasok sa Malacanang. Tanggalin si Bongbong Marcos. Ipalit natin si Vice President Inday Sara. Sino ba ilinipay natin? Pag-asa ng Pagan, pag-asa ng Republika ng Pilipinas. Sino ba pag-asa natin? Inday Sara. Nandito na kami. Pag lumusok tayo sa Malacanang, kami po ay mga una sa Malacanang. Maraming salamat po sa inyo na. Thank you. Tim, mabuhay maisog! Okay, may mga nagsasabi po sa atin, mga kababayang maisog, na unti-unti na rin pa tayong nalalagas. Hindi lamang nila alam na nandun po sa magkabilang side. Mga vlogger, tutukan niyo po, magkabilang kanan, magkabilang panig. Nandiyan pa. Ating pambigyan ng pugay ang urban poor ng iba't ibang mga lugar. Mula po sa Caloocan City, urban poor sector. Ay maisog! Tinatawagan po natin mula sa urban poor ang susunod nating panauhin magsasalita, Enriqueta Catayong. Palapakan po natin mga kabayan. Nire-represent ko ang urban poor. Kakapwa ko urban poor. Magsama-sama tayo. Maiba naman yung totoong pamahay, yung totoong makataong pagtingin sa atin na mga urban poor. Dapat yung mga injustice na nangyayari sa atin, dapat magkaroon na yan ng kalupasan, magkaroon na yan ng justice. Ang Duterte, tumahimik ang droga.
langit ay umiiyak. Meron po kami isang sorpresang panauhin. Ngayong gabing ito, nandiyan lang po nakasakay sa sasakyan. Kaya makita mga maison! Kaya bago po natin pagsalitain ngayon ang ating espesyal na panauhin, mangyari lamang po, tinatawagan natin ating mga kababayan, dumito po tayo. Gusto niya kasing marinig ang lahat ng kanyang sasabihin mga importanteng bagay. Kaya po natin sa ating espesyal na panauhin na ang sambayan ng Pilipino ay tunay na nagkakaisa. Mabuhay maisog! Nakagulat po ninyong lahat. For the first time, tatayo sa liwasang Bonifacio. Hapon po sa inyong lahat. Marami na naman po tayong aplikante na mga politiko ng politician at ikumpara nyo ang meaning sa candidate. Sa diksyonaryo po, napakasama po ang meaning politician. R stands for responsive or reliable. Kailangan po ang mabuting pamamahal. Ang kukuba ang nangyayari na dito sa Metro Manila binaha ng Karina doon sa Davao nagbigay ng ayuda. Tama po ba yun? It's not responsive. No. Equitable. Dapat pare-parehas. Pare-parehas. Kahit hindi sa iyo bumoto. Nandito na po ang ating pinakahintay. Mabuhay po sa maisog, Miss Cathy Binag! Maisog! 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 At yun mga kababayan, pagbigyan po natin ang panahon sa kauna-unahang pagkakataon, ang bayang maisog ay nagpapasalamat sa isang matapang na babae na paninindigan ngayong gabing ito at imumulat ang taong bayan na ating Pangulo ay Bangag. Please welcome Miss Cathy Binag! Magandang gabi, maisog! Bilib naman ako sa inyo mula nung araw. Nandito kayo. Alam nyo, may mga paninindigan po kayo. Mabuhay po kayong lahat. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Basta tama ang ating pinaglalaban, mananalo po tayo. Hindi po kayo mabibigo kasi ang Diyos ang magbibigay ng daan. So, it's my pleasure to be here. Nakakatuwa. May mga panahon na gusto kong puntahan lahat ng inyong rally. Pero alam niyo naman po, syempre, sabi nga lang mag-ingat ako. Pero alam niyo po, sabi ko nga, kung eto yung magiging dahilan para maibuwis ko yung buhay ko, as long na alam natin na ang buhay natin ay sinurrender na natin sa Panginoon, hindi na tayo matatakot dahil alam natin ito ay isang malaking bagay for us para sa mamamayang Pilipino. Wala na ho akong pakialam. Naumpisahan na ho natin ito, hindi na ho tayo titigil. Kasi alam natin, nagsasabi tayo ng totoo, hindi tayo nagsisinungaling. Sabi ko nga, I have nothing to gain. Wala ho ako mapapala dito rather than telling the truth. Nagsasabi lang po tayo ng katotohanan dahil talaga naman ho, ng hirap na pamunuan tayo ng mga adik. Nakahandaan na ba kayong magmarcha doon sa Palacio de Polvoron? Ha? Dito? Handa na ba kayong magmarcha? Dito? Handa na ba kayong magmarcha? Dito? Handa na ba kayong magmarcha? Ayan. Alam niyo, mga kapatid, ano? Dahil dyan sa kahandaan ninyo, na sumugod doon sa Palacio de Polvoron, ay napalitaan natin na ito pa lang si Bangag
ay magtatangkang magtatangka di umano na wakasan ang kanyang buhay. Ayaw na rin natin sa sinungaling na Pangulo. Kaya ano po ang dapat natin gawin ngayon? Ha? Dapat ba? Sugurin na yan! Sugurin na yan! Sugurin na yan! Ano po, pagtumulan, yung katutak na budget na ginastos natin sa flood control, baliwala. Nagiging laot ang buong Metro Manila. Kailan pa po gigising ang sambayanang Pilipino? Mag-aantay pa ba kayo hanggang tuluyan na mawasak na ang ating lipunan? Sa isang demokrasya, taong bayan po ang soberenya. Gumising na taong bayan Pilipino. Naman po at nakisa sa atin ng langit, ang araw po na ito, simula ng pagluluksa ng sambayanang Pilipinong maisog. At hanggat hindi po natututong makinig ang gobyernong bangag, hindi po titigil ang sambayanan para ipagpatuloy ang pagluluksa ng luksang bayan. Mabuhay maisog kami! Nila dati nakadikit lagi sa pangalan ng Marcos, ang diktador, anak ng diktador, magnanakaw, mamamatay tao at pagpapabalura, naiba na ang ihip ng hangin. So maraming salamat po again sa mga vloggers na nandito. Unang araw ng pagluluksang bayan, tinatawagan po natin, kasabay po ng saliw ng musikang bayan ko, ang ating mga resource persons. Inaanyahan po namin na kayo po ay umakyat sa entablado. Unang araw ng luksang bayan, mabuhay ang maisog! Kalayaan ng Pilipinas, ang bayan ko, mabuhay maisog! Ibig na sa ayuhan ay nakapina. Bayan ko, gilinan ka. Di mo lang may layang lumipad at umiiyak. Bayan pa kayang saktal ilan. Ang limang nasang makaalpas. Pilipinas kong minuka, aking alika, makita kang saktal na ang araw po na ito ay simbolikong araw. Unang araw kung saan ipapakita natin sa administrasyon bangag na ang sambayan ng Pilipino ay nagluluksa. September 21 is the day one of luksang bayan.